Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo po ay magbibigay uli ng isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa hadith ni Imam Nawawi. Sa ikalimang hadith, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith an ummil mu'minina ummi Abdullah Aisha radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayati li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ibig sabihin ng hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa ina ng mga mananampalataya na si Abdullah Aisha radhiyallahu anha, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, na nagsabing wilikan ng sugo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang magdagdag ng bago sa aming utos, bagong pamamaraan na hindi kasama sa aming utos o pamamaraan, ito ay hindi katanggap-tanggap. Iniulat ni Bukhari at Muslim. At mula rin sa isang salaysay ni Imam Muslim, ang sinumang hindi gumawa ng gawaing hindi tugma, ang sinumang gumawa ng mga gawaing hindi tugma sa aming gawain ay hindi ito matatanggap. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mapupulot na aral sa hadith na ito na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, una, ang pagbabawal sa paggawa na anumang bago na hindi tumutugma sa katuruan ng Allah, at kahit pa iniisip nating mabuti ito na at layunin para sa Kanya lamang ay hindi ito tatanggapin. Ganon din naman kung gumawa siya ng gawain na pagsamba, ngunit ang pagsamba na yaon ay hindi tugma sa katuruan ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay hindi katanggap-tanggap. Ito ay pinagbabawal ng Islam, ang gumawa ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na wala naman sa turo ng Islam, wala naman sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito po ay hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang kondisyon upang katanggap-tanggap ang gawaing pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay nahati sa dalawa. Una rito, ang tinatawag na ikhlas. Ang gawing pagsamba ay gagawain para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang gawain ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay para lamang sa Kanya at wala ng iba. Wala ka ng ibang iisipin ninuman o para kanino, para kay pulan. Ibig sabihin, hindi pa kitang tao. Dalisay ang iyong pagsamba, dalisay ay ang iyong puso upang sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na Kanyang itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang bahid na pakitang tao. Ang pakitang tao na hindi ikhlas na pagsamba ay ito po ay napakadelikado mga kapatid sa Islam. Mahuhulog po tayo sa asyirk. Tinatawag na shirk ay ang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Ang pakitang tao, ayan yung tinatawag na Shirkul Asgar. Ibig sabihin, pagtatambal na maliit. Pero ang pagtatambal na maliit na mga kapatid sa Islam ay napakadelikado dahil mapapariwara ang lahat nating mga pagsamba kung ito ay wala sa ikhlas ang ating pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawa, kailangan mutabaa. Ibig sabihin ng mutabaa, ang gawaing pagsamba ay umaayon sa pamamaraan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pagsamba ay naaayon sa pamamaraan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naaayon sa katuruan ng Islam. Ang mga halimbawa nito, sabi rito, mga halimbawa gawain na hindi tatanggapin dahil sa hindi angkop, utog, sa katuruan at pamamaraan ng propeta Muhammad SAW. Kung ay isang babae ay nag-asawa ng walang wali, tagapangalaga, ang kanyang pag-aasawa ay walang saysay at hindi tatanggapin. Batay sa sinabi ng propeta Muhammad SAW, la nikaha illa biwali. Walang pag-iisang dibdib maliban na lamang kung may wali. Tagapangalaga, Imam Ahmad. Mga kapatid sa Islam, ang nikah, kailangan yung may wali. Ibig sabihin ng wali, yung tagapangalaga, ang kanyang mga magulang. Kung hindi na isa katuparan nito sa kasal at tatanggalin ito sa kasal, yung wali, ay walang saysay ang kanilang kasal. Iba pa rito na mga halimbawa, isang lalaki ang nagsasala ng nafl, kusang dulob na pagdarasal sa mga bawal na oras, halimbawa sumisikat o lumulubog ang araw at sa kalagitnaan nito nang walang kadahilanan, ang kanyang ginagawang sala ay hindi tanggap dahil ito ay pinagbabawal na mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi po ito pwede dahil bawal ang pagsasala dito sa mga oras na ito na wala namang sa oras. Ipinagbabawal ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang katulad din nito, isang lalaki na nag-ayuno sa araw ng Eid al-Fitr, Eid. Ang kanyang pag-ayuno ay hindi tanggap dahil ipinagbawal ang pag-ayuno rito sa araw ng Eid. Sa araw ng Eid, kailangan ay mag-celebrate yung mga Muslim. Mag-celebrate. Wala pong ginagawang mga pag-aayuno dyan dahil pinagbabawal ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at wala sa turo ng Islam. Hindi rin tatanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay iba pang halimbawa, ang pagdiriwang. Ang pagdiriwang bilang paggunita sa araw ng kapanganakan na mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay may tuturing na bid'ah at hindi rin tanggap dahil wala sa pamamaraan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya ito pinagutos na ipagdiwang at maging ang kanyang mga sahaba ay hindi nila ginawa. Naging ang mga salafus salih ay hindi nila ginawa ang pag-celebrate, pagdiwang sa kapanganakan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero mayroon sa mga kamusliman ang gumagawa nito na sineselebrate nila ang kapanganakan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinatawag na Maulidun Nabi. Ayun ay pinagbabawal ng Islam at wala sa turo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya hindi po narapat na ipagdiwang ang mga bagay na hindi naman inutos ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa Islam, naway napulutan natin ang aral itong hadith na ito, kahit napaiksi ng hadith na ito ay ngunit napakahalaga at maraming makukuhang aral dito sa hadith na ito. Naway bigyan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng pag-unawa sa Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.